Katulad nga po ng sinabi ko, I look on comments at nakita ko ang mga request ninyo. Mas marami ang nag-request ng reincarnation pero kasi nasa poll na po yun at start ng publishing na nasa poll ay posibleng April o baka mabago pa. Anyway, simulan na natin ito mga boss. Lately, naging matunog ang palitang zombie tier. Ito ay totoo na posible itong mangyari. I'm sure alam nyo na kung ano yung zombie deer disease na sinasabi nila. Scientists strongly suggests that humans could get infected next. Kahit hindi ganun kalaganap ang deer o usa dito sa atin, tayong mga Pilipino ay na-curious sa kung ano talaga ang zombie deer. Siguro dahil na rin sa word na zombie kaya napukaw ang atensyon natin. Nakakahawa ba ito? Nakakamatay ba ito? Posible bang pati tayong mga Pilipino ay magkaroon nito? Yan mga boss ang aalamin natin. Amazingly, ito rin ang unang scene ng Tring Tubusan. Ang chronic wasting disease o kilala rin sa tawag na zombie deer ay isang prion disease na nakakaapekto sa mga hayop kagaya ng deer, elk, reindeer at moose. Ang confirmed countries pa lang na merong CWD ay ang North America, kasama na dito ang Canada at US, Norway at South Korea. Posibleng umabot ng 1 taon bago pa makita ang sintomas ng sakit na ito. Madalas, mga matatandang hayop ang nakakakuha ng sakit na ito, pero hindi rin ligtas sa mga batang hayop. Ang sakit na ito ay kumakalat at nakamamatay. Ang unang senyalis ng isang hayop ay may ganitong sakit ay ang pagkahirap sa paggalaw, pagiging agresibo, pagpayat at pagbabago ng ugali sa ibang kasama nito, laging pagod, laging nakayuko, nanginginig at paulit-ulit na naglalakad sa parehas na pattern. Makikita rin ang pagtulo ng laway nito at hindi na rin basta-basta natatakot sa mga tao. So Bulalord, bakit zombie disease ang tawag dito? As the symptoms suggest mga boss, unti-unti ka nitong gagawing zombie dahil papayat ka, mawawalan ng tamang direksyon, manghihina at iba pa. Ang sakit na ito ay agad tinatarget ang utak at ang nervous system, pati ang spinal cord at ang mga lymph nodes. In a sense, hindi zombie na maghahanap ka ng utak. Zombie state ang kalalabasan mo kapag nahawa ka o nakakuha ka ng sakit na ito. Ang chronic wasting disease ay unang nadiskubre noong late 1960 sa isang captive deer sa Colorado at noong 1981 naman nadiskubre ang sakit na ito sa isang wild deer. Tumating ang taong 1990 at dito na nagsimula ang paglaganap ng sakit. Maraming nag-report. Ilan na nga dito ang area ng Northern Colorado at South Wyoming. 10 taon matapos ito, mas lalo pang lumaganap ang sakit. Posible rin na mas malawak pa ang paglaganap ng sakit lalo na sa mga lugar na walang animal surveillance. January 2019, mas lalo pa itong lumaganap. Sa katunayan, meron ng 24 state ang nag-report nito. Kasama na nga dito ang US, Canada, Norway, Finland at South Korea. Nakita rin ang sakit na ito sa mga farmed deer at elk. So Bulalord, noon pa pala itong sakit na to, bakit ngayon lang natin nalaman? That my friends is the power of internet. Pero seriously mga boss, tayo mga Pinoy, nakita natin ito sa balita. It is a cause for alarm sa ibang bansa dahil nga sa spread nito at palaki ng palaki habang tumatagal. Yun pa lang ay cause ng alarm. Isipin nyo, 1960 pa lang hanggang ngayon, 2019 wala pa ring gamot para dito. Kailangan magkaroon ng gamot dito or else lahat ng deer at elk o iba pang mga hayop na pwedeng mahawaan ay mamamatay. That is the cause for the viral of the said issue. Hindi dahil sa zombie, hindi dahil sa kung ano paman. Sure, zombie word malamang nagpa-hype pero
Ang marketing ng mga venison ang talaga nagpabahala dito. Ang venison nga pala mga boss ay ang karne ng mga deer. Sa atin, nakikisakay lang tayo sa hype. And that is a fact. Base sa kanilang pag-aaral, ang sakit na ito ay napapasa sa pagkain ng mga damo ng contaminated ang lupa. Ang sakit na ito ay pinag-aralan na noon pa. May mga test na ginawa sa iba't ibang hayop. Sinubukan nilang i-infect ang squirrel, unggoy at daga na may katulad nating genes. Ang mad cow disease at ang zombie disease ay parehas na prions. Ang prions mga boss ay ang misfolded proteins na nakakahawa. Subalit hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin alam kung papaano ito nakakahawa at bakit ito nakakahawa. At ang masaklap dito, wala pang lunas sa mga sakit na ito. Yes mga boss, prions can affect both humans and animals. Ang chronic wasting at mad cow disease ay ang klase ng prions na nakakahawa sa hayop. Ang isang kilalang prion disease sa ating mga tao ay ang CJD o Creutzfeldt Jakob disease. Pero ito mga boss ay very rare. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral, 1 person in every 1 million ang pwedeng magkaroon ng ganitong sakit. And no, hindi siya basta-basta nakakahawa. Ang possible way na makatransmit ito ay kapag na-expose ka sa brain tissue o spinal cord fluid ng taong may sakit na ganito. In short, sa mga hospital, sa mga gamit na posibleng pinang-opera sa isang taong may sakit at kinamitin sa iyo. Anyway, I digress. Kung sakaling makuha ng tao ang chronic wasting disease, unti-unti nitong papahinain ang katawan ng isang tao. Hindi makakagalaw, hindi makakakilos, hindi makakapagsalita, hanggang sa pupunta na sa kamatayan. Walang magagawa mga doktor para mailigtas ang isang pasyente sa panahon natin ngayon. Dalawa lang magiging option mo. Unang-una, ang mercy killing. Pangalawa, kumapit sa dulo ng iyong buhay. Ang masaklap dito mga boss, noong pumasok ang mad cow disease, inakala din ng mga eksperto na hindi ito makakaapekto sa ating mga tao. Turns out, na affected pala tayo sa sakit na ito although rare. Again mga boss, rare. Isa pa, ang nakakaapekto sa tao ay variant ng mad cow disease. Ito rin mga boss ang dahilan kung bakit nagiging viral ang issue na ito. Dahil kapag ito ay napatunayan na nakakaapekto sa tao, malaki ang magiging impact nito dahil ang meat ng mga usa at iba pang mga hayop ay mabenta sa ibang bansa. Dapat ba tayong mabahala sa sakit na ito? Hindi naman yung tipong takot na takot ka kaagad o yung magi-hysterical ka o yung gagawa ka na ng bunker. Siyempre, andyan yung posibilidad na mahawa tayo. Kagaya nga ng mad cow na sinabi ko. Nung una, akala hindi tayo affected tapos biglang posible pala. In any case, sa tinagal-tagal na nag-exist ang sakit na ito, wala pa naman confirmed reports na napasa ito sa tao. Again mga boss, wala pang confirmed reports. And fortunately for us, hindi ganun kalakas sa mga deer meat o kaya mga elk meat dito sa Pinas. So chill lang kayo mga boss. Sa video na ito nalaman natin na mga zombie disease ay tinatawag na chronic wasting disease at isa itong prion o misfolded proteins na nakakahawa sa mga specific na hayop. Nalaman din natin ang unang case ng ganitong sakit ay noong late 1960 pa at habang tumatagal, mas tumadami ang lugar na naapektuhan nito. Fortunately for us, simula noong late 1960, wala pa namang taong nahawa o nag-report ng ganitong sakit. So as a closing remarks, hindi ito ang magiging dahilan ng zombie outbreak. Let me clear this up. Kung sakali man ito ay nagkaroon ng variant katulad ng mad cow disease, then malaki ang magiging impact nito sa atin. Especially sa mga posibleng hayop na mahawaan. Thousands and possibly millions of people will die. Hindi magiging zombie ha, mamamatay lang kaya huwag kayong gumawa ng bunker agad. Pero syempre, depende pa rin yan sa pag-spread nito. Given the fact na sa mga hayop kahit sa saliva lang ay nakakahawa. Again for now, hindi ito nakakahawa sa tao at walang cause ng alarm dito sa atin sa Pinas. Anyway,
Ayan muna sa ngayon mga boss. Sana may natutunan kayong bagong impormasyon sa video na ito.